sa pagkakataon na nakasama natin si Brother Jan. Sana sa susunod is pakasama natin si Brother Julie ng American TV natin at saka si Brother si Padre Dante Maravillas. Para mas maganda yung talakayan natin at iisa lang yung pinag-uusapan natin at maging isa yung direction natin na magbigay ng tamang information dun sa aking mga taga-subaybay. Yes, maraming sir. salamat, Brother Jan, at maraming salamat. Yes, sir. Para din sa kaalaman ng lahat ng mga viewers and supporters natin ng FAI, hindi lang sa News Chronicle at maging sa mga channel ng mga vloggers na ginagather natin with Sir Ray, na pinagsama-sama namin at iniimbitahan sa ating channel yung mga vlogger na talagang pinipili namin na nakikitaan namin ng sumusuporta sa FAI na hindi lamang sa pansariling interes kundi sumusuporta dahil pinag-aaralan talaga yung FAI. Kasi bukod sa gantong bagay, alam naman natin na may maraming vloggers na hindi nakakatulong dahil pag nag-upload sila ng mga videos at mga updates nila is nagiging mislead info at nagiging fake news sa ibang supporter. So dahil dyan nagkaroon kami ng mga research ni Sir Ray na mag-gather ng iba't ibang klase ng mga vloggers na talagang sumusuporta. Isa na si Maharlikan TV, si Sir Dante, at ngayon kabilang na si Sir Jan Sangkay Jan TV official, at sinama natin ngayon sa live para at least makita rin ng mga viewers niya na talagang legit yung mga information. Ngayon simula ngayon, Brother Jan, kasangkay na tayo. Tama, sir. Kasangkay, kaibigan. Yan, kasama na siya. Bali, kabilang na Sir Ray si Brother Jan sa ating news team ng News Chronicle at ang kanyang Sangkay TV. At nagpapasalamat po tayo sa Ray na kanyang pinaunlakan yung ating live streaming. Kasama siya ngayong gabi at sana masundan pa ng mga maraming susunod na araw dahil ngayon kung mapapansin natin na talaga namang kada araw na dumadaan paganda ng paganda yung update na nangyayari. So aasahan na natin yan na marami pang susunod na magandang balita. So ngayon sa hot topic natin po na tinatanong ngayon sa live at maging dun sa ating group, sa tingin niyo po ba is the Fabunan decision to bring FAI to Indonesia considered a wise move? Alam mo, Brother Chris, kung tatanungin mo kasi tayo nagsasalita naman base din sa naranasan nating experience. Hindi tayo nagsasalita nung haka-haka lang. Ibig sabihin, base din sa pinagdaanan. Para sa kaalaman ng lahat, nagsimula tayo ng pagtulong sa mga pabunan is Marso pa. March, April, May, yun na ngayon. So, 3 months, tinulungan natin sila. At tayo rin ang nagpakilala kay Mr. Mario Marcos sa mga pabunan. Tayo ang nagdala kay Mario Marcos sa mga pabunan. So, yung tinahak natin na proseso, lahat na halos ng mga may posisyon sa gobyerno, kumbaga i-quote-in-quote natin, mga dignitaries na talaga. Sabihin, mga nakaupo sa gobyerno yung kinausap natin. May kinausap tayo sa DILG, may kinausap tayo sa AITF, may kinausap tayo na cabinet secretary, may kinausap tayo na senador, may kinausap tayo na congressman, may kinausap tayo na maraming mga local government unit ng mga opisyales. Alam mo, Brother Chris at saka Brother Jan, alam mo ang sagot nila lahat, iisa lang. Kung ilalapit natin itong pabunan antiviral injection, kahit ibigay natin yung full history na 1975 pa ito na invento, 40 years na itong ginagamit, meron itong patent sa Amerika, may patent rito, iisa lang ang sagot nila. Tanungin mo ako, Brother Chris, kung ano yung sagot nilang lahat. Yes, sir. Anong sagot nilang lahat, sir? Alam mo kung ano yung sagot nila? Captain Ray, masyadong technical yan at tungkol sa medisina yan, ipaubaya natin yan sa DOH at saka sa FDA. Lahat sila, Brother Chris, Brother Jan, yun lang ang sagot. Ngayon, sa atin, ulitin ko ang mga kinausap natin is mga tao ito. Hindi lang natin sinabi na in-email ko, nakausap natin to sa telepono talaga. Diba, nakaharap natin. Ulitin ko may mga senador, may mga congressman, may mga local government officials, may mga nakaupo sa gobyerno,
marami tayong nilapitan doon sa proseso. At isa lang ang sagot nila. Masyadong technical itong bagay na to. May kinausap pa tayo mga abogado. Meron kinausap tayo na mga justices. Hindi mga ordinaryong mga abogado. Ang sagot nila lahat, Captain Ray, masyadong technical yan. So, at sabi ko nga kay Mr. Mario Marcos, kaibigan natin, siya na ang tumutok. Kasi siya ang may kapasidad na mag-mobilize dahil may foundation siya para maglakad ng mga dokumento. Lahat-lahat. So, naranasan niya rin. May mga tumulong rin sa kanya. So, yung tanong mo na, wise ba yung desisyon na dalhin ng mga pabunan ito sa Indonesia? Ito yung nagtulak. Nung nagkaroon ng pronouncement si President Duterte sa live updates niya, at sinabi niya, marami nakarinig na, sa panahon ng pandemic, sa ngayon, ang susundin ko lang at ang batas is Secretary Duque. So, balik tayo doon sa sinasabi ni Secretary Harry Roque na ibigay yung dokumento sa gobyerno. Pag binigay natin yan ng mga pabunan, kahit ibigay niya yung dokumento kay PRRD, Mr. President, bahala na po kayo dito sa invention namin, kayo na ang magpabilis nito, magproseso, bahala na kayo kung bibigyan nyo kami ng royalty, kami naman naka-invento niyan, ito na po yung invention namin, lahat ng dokumento nandyan. Ibibigay rin ni President Duterte yan kay Secretary Duque. Yes, tama sir. At ibibigay rin ni Secretary Duque yan kay Director General Eric Domingo sa FPA. So yun ang nakikita natin na pag-aanalisa. So ibig sabihin, sinunod naman ng mga pabunan nagprocess sila ng LTO, nagprocess ng CPR. Nung sinabihan sila na pang 26 kayo or pang 25, yun na ang nag-trigger. Eh, siyempre, mga professional naman itong mga to, doktor to eh. So, iniisip nila, naku, tatagal ito. So, nag-decide na sila na humanap sila, sino bang bansa ang yayakap nito ng mabilis ang proseso. Hindi nila nakita ang Indonesia dahil malapit sa bansa natin at tama nga na marami na rin sa kanilang infected at namamatay. So, doon dinala at naging open-minded ang Indonesia. So, kung tatanungin mo, Brother Chris, Wise. Yung pagdidesisyon ng mga pabunan, sa side ko, sa akin lang, naging matalino sila sa desisyon nila. Dahil ang iniisip nila is maibigay mo itong gamot na ito sa mga nangangailangan, hindi lang sa Indonesia, kundi sa bansa natin at sa buong mundo sa kabuuan. Ang masakit lang, balik tayo doon sa sinasabi ni Brother Jan at sinabi mo rin, Brother Chris, na nakakapanghinayang at nakakahiya in a way. Kasi bakit? Inimbento ito ng Pilipino, hindi binilisan ng proseso sa atin, tinanggap ng Indonesia, so nagkaroon ng partnership sa malaking pharma doon, definitely papangalitan nila yung pangalan na yun. Hindi na yung pabunan antiviral injection. Maaaring maging Indo-Philippines antiviral injection yan. Maaaring Philippine-Indonesia antiviral injection. So ang magmamarket na yan sa buong mundo is yung pharma sa Indonesia, nakapartner ng Ministry of Health nila. So kung ang magmamarket ng Indonesia, bibili ang Pilipinas sa Indonesia. Yes. So tama yung analysis ni Brother Chan. Bibili tayo sa Indonesia na Pilipino is ang naka-invento. So maaaring magkaroon to ng katanungan sa presidente ng Indonesia. Hindi ka lang, tawagan ko si President Duterte. Linawin ko muna ito. O Mr. President, ano ba nangyari dyan? Bakit napunta to sa amin? Alam ko magaling kang presidente. Mabilis kang mag-aksyon. Yung Marawi na resolve mo kagad. Yung war on drugs mo, mabilis mong inaksyonan. Bakit itong sa gamot ko sa pandemic, hindi mo na-aksyonan na mabilis? Ano ba nangyari? So magkakaroon na ng katanungan. At mapobroadcast na ito sa media kasi bakit? Ang nag-aksyon na, ang nagtanong na, ang nag-initiate na is presidente ng Indonesia. So sasagutin ito ngayon ni President Duterte. So doon tayo papasok na maghihimay na si presidente at aalamin na niya, baka nga ang nangyari lang is maling information. Baka lang, hindi natin sinasabi na 100%. Baka lang, iba yung binibigay na information sa kanya ni Secretary Duque ng DOH sa nangyayari talaga tungkol sa pabunan antiviral injection. So, matalino yung pagkaka-decide ng mga pabunan, Brother Chris. Yes sir, at dahil dyan sa binanggit mo sir, dyan papasok yung susunod nating tanong na galing kay Ma'am LB C. Colina na ang tanong niya is
Alam po kaya ng mga nakaupo sa gobyerno ang magandang balita ng FAI about sa kung anong status nito sa Indonesia ngayong pumutok ito sa social media? Pakisagot ko na yun, brother Jan. Yes. Siguro naman sa ano ngayon ng social media, imposible hindi nila alam. Lahat sila ngayon siguro mayroon ng agam-agam at katanungan sa isipan, bakit ang government natin hindi nag-take an action, especially yung DOH at saka FDA, bakit hindi po sila nakipag-partner, bakit hinayaan nila to na makalusot sa ibang bansa. So, I think alam po nila, imposible hindi. At talaga namang hindi pwedeng hindi nila malaman dahil syempre alam din ng mga kababayan natin kung anong mga nagiging hakbang nila, kung ito ba'y nakakatulong o hindi. At least kung tayo na normal na tao lang nalalaman natin kung anong nangyayari, sila pa kaya na nasa pwesto, di ba? So para sa susunod nating tanong, ikaw Brother John Anthony, meron pa bang ibang tanong na galing sa iyong mga viewers para at least may ano? Ito, personal ko na itong tanong. Yes, brother, go ahead. Paano yung kasi gusto ko rin maklaro. Paano nangyari yung proseso talaga ng partnership nitong Ministry of Health ng Indonesia sa Pagdinan Doctors? Kasi parang mismo ako sa sobra kong tuwa na nasa Indonesia na, nakalimutan ko itong tanong na to i-topic sa vlog ko. So, kasi hindi ko rin alam talaga kung paano ang proseso. Kasi biglaan siya bigla na natin nalaman, andun na pala sa Indonesia yung Pagdinan Doctors nagbigay na o nagpresenta ng kanilang gamot. At andun na si Sir Mario Marcos. So, in what way nila ginawa na nakipag-partnership yung Pagdinan Doctors and the Ministry of Health of Indonesia? Alam mo, brother Jan, kung babalikan natin ang nangyari nung unang pumutok to sa media, pagputok pa lang, dahil nga social media ito, napakarami naman ng mga OFW rin natin sa 92 countries or mahigit pa. At pumutok na rin ito sa social media, siyempre international, pag Facebook, lahat naman may Facebook. Lahat ng mga government officials sa ibang bansa, may mga Facebook rin sila. So sa totoo lang, brother Jan, ito talagang totoo na nangyari na may mga lumipad talaga rito. Mga interesado galing sa China, Israel, ibang bansa. Talagang nag-email sila sa atin personally. May mga documented evidence naman tayo ng mga email nila. Communication natin sa messenger natin na sila interesado. Hindi lang mga pharma, kundi mga private individuals na may kapasidad makipag-partner. So, kung babalikan natin yung mga vlog ni kaibigang Mario Marcos, marami rin tumawag talaga sa kanya na mga foreign Ministry of Health, mga private individuals, mga pharma. Parehas kami nakatanggap ng mga mensahe na nag-i-invite talaga sa mga pabunan at sabi nila, papabilisin nila ang proseso kung dadalhin lang sa bansa nila. Siguro, brother Jan, mamili rin ang mga pabunan. Kung saan bilis, saan ba yung mas, kasi ang bilang professional, ang tatanong lang sa isip nila, tatlong bagay lang Saan ba ang mas feasible, saan ba ang mas attainable at workable na makipag-partner tayo? Kung sa Europe, nahihirapan silang lumipad. Dito lang nga sa Indonesia, harap na sila dahil sa edad nila Kaya siguro si Mario Marcos na lang ang lumipad at nag-video conference na lang sila. Kung sa Europe, baka matagalan. Sa ibang bansa naman, baka medyo talagang tumagal ang proseso. Dito na lang siguro lang natin. Hindi natin na 100% na tama tayo. Ang nakita nila talaga is ang Indonesia. So, maaaring si Mario Marcos is nakipag-communicate or maaaring ang Indonesia rin mismo ang nag-deliver ng letter of intent sa mga pabunan. At hindi lang sila ang nagpakita ng intention, marami. So, yun ang nakikita natin na brother dyan. So, pinili nila talaga
So yung bakit nabigla tayo na nandun sila, actually, bago pa lumipad si Mario Marcos, 3 days bago, naghahanap na talaga siya ng charter plane. Tinulungan natin siya maghanap ng charter plane at alam na natin na may aayusin siya sa Jakarta. Dalawa nga ang pinagpipilian, Jakarta or Hong Kong. So, yung Jakarta is nai-arrange niya yung flight, mahal nga yung charter flight yun, siyempre mahal yun. At siguro nakipagtulungan ang bansang Ministry of Health ng Indonesia para ma-start po para nito. So, tama yung analysis mo, brother, dyan, na nagkaroon muna ng initial agreement rito. Kasi hindi naman lilipad si Mario Marcos ron na malabnaw ang agreement o walang direksyon. So, nagkaroon na ng agreement rito initially at pagdating doon, siyempre, bago ibibigay ng mga pabunan, brother, dyan, ang drug components at bago niya ituturo yung mixture, magpipirmahan muna sila sa agreement. Yes. So, nagpirmahan sila ng agreement at the time na tayo magkakapartner na itong malaking pharma na partner ng gobyerno. So, nagpirmahan sila ng agreement bago sila nag-video conference at tinuro ni Dr. Willie Pabunan yung mixture ng gamot. At bago ito test trial kay kaibigang Mario Marcos at saka doon sa Ministry of Health ng Indonesia. So, yung sa tanong mo kung bakit nagkabiglaan, brother, dyan, marami na bigla. Pero sa side natin, alam na natin na yun ang patutunguhan. Kasi sa umpisa pa lang, yun na talaga ang option natin na natitira kung tumagal yung proseso dito sa bansa natin. Okay, thank you. At dahil dyan, alam naman natin na talagang ngayon napatunayan natin na talagang marami ang nagkakaroon ng interes sa FAI at maging sa ibang bansa talaga at nakaka-proud dahil bilang isang Pilipino at isang mamamayan natin na alam talaga natin na malayo ang mararating ng FAI dahil sa mga magandang resulta na nangyayari sa bawat araw na dumadaan. So, para sa ating susunod na katanungan, Sir Ray, what do we think our government will do now that FAI is approved in Indonesia and Indonesia initiate offering FAI to numerous countries that haven't already just today in their Zoom conference? So parang ano po ba ang sa tingin nyo na iisipin or gagawin ng government natin ngayong ganito na ang nangyayari sa FAI sa Indonesia at nagiging maganda ang resulta nito sa bawat araw na dumadaan? Brother Jan, doon sa perspektibo mo, maganda yung tanong na yan ng isa nating listener nanonood sa atin, nakikinig, na ano sa palagay mo ang gagawin yung action kasi sa social media kalat na rin to. Although tinanggal yung ibang posting ni Mario Marcos, siyempre kumalat na rin to at na-shade naman yung ibang vlogger. At ang government natin nagmo-monitor yan sa social media. So palagay mo, brother Jan, anong action anong hakbangin ang pwedeng gawin ng gobyerno natin ngayon nakalat na ito at nakita naman nila talaga na sa social media nandun nga yung mga logo, yung isa yung AXA building, yung Ministry of Health nila, yung partner na pharma. So nakikita mong action, brother dyan. Malaking dagok din po pagdating po sa Duterte administration because especially we are facing this battle. So, ang nakikita ko dito na makakasagot niyan, walang iba kundi ang government din. Ano ang gagawin nila ngayon? Sa Indonesia, parang wala tayong alam mo ano ang kanilang gagawin. But, isa lang ang sigurado, ngayon na nalaman na yan, imposibleng hindi nila alam yan, yung pumutok na yan, ano ang gagawin? Yun yung tanong natin na pwedeng iniwan natin ngayon sa viewers, anong gagawin niya ng government? Na ngayon, na nasa Indonesia na ngayon yung pabunan. Tama ka, brother dyan. Yan sa big na katanungan yan kasi maraming interpretation. Sa side natin kasi, mahirap naman mag-assume tayo ng hakbangin na gagawin ng gobyerno. Pero sa experience na rin, masasabi natin, brother dyan, kasi tayo naman isa na rin sa mga pag-uusap sa government side natin. Siyempre, bibigyan nila ng action yan bilang isang bansa. At ngayon nila makikita na ang mga Pilipino is marunong gumawa ng paraan na hindi lang tayo nakakumpine sa isang kahon, na di kahon tayo lahat, na hintayin lang yung government natin na umaksyon. So natutuwa tayo doon sa hakbangin na ginagawa natin. Actually, ang nagtitrigger lang naman dyan, sa totoo lang,
real talk tayo, ang nagtitrigger naman dyan, yung ginagawa rin ng social media. Ginagawa ni Jan, ginagawa ng Maharlika, ni Junli, ginagawa ni Dante, kaibigang Dante Maravillas, ginagawa ni Banat Bay natin. So, lahat ng sumusuporta, yung Warriors group natin na 3 grupo yan na malalaki, yung FAI supporters natin na hindi kasi ito nababanggit brother Jan at saka brother Chris sa mainstream media. Nagpapansin Mismo. Sir, tama kayo, sir. wala naman nagbabanggit sa mainstream media eh. Kahit nga sa mga radyo, sa mga teleradyo, bihira lang pahapyaw kung may ma-interview pa. At yung klase ng interview at saka pananaw, laging nandun sa deadlock. Hindi kinakampihan yung mga pabunan, hindi rin kinakampihan yung government side. So, nakakahon siya. Ngayon, natutuwa tayo kasi sa panahon natin na nagkaroon ng pandemic, brother Jan, brother Chris, may social media. Tatanungin ko kayong dalawa, nagkaroon ng pandemic tapos wala po yung social media. Ano kayong gagawin natin, brother Jan? Sa akin, sir, Ano sa palagay mo, brother Chris? sa akin, kung walang social media, sir, para tayong mga robot neto, sir, na susunod tayo sa kung anong mangyayari at saka ibabalita lang. Tama, correct. Mawawala na. Hindi na meron tayo yung social media. Kasi yun yung problem talaga ngayon sa Pilipinas na as I observe, no? Nag-observe talaga ako kung paano ito ilalabas ng media. Kasi itong media sa ating bansa, I respect. Hindi lahat, hindi lahat. Ang proseso po nila, pag-chismis ang bibilis. Pero kapag itong malaking balita, kagaya nito na may cure naman pala yung Pilipinas laban sa COVID, coronavirus, hindi po sila nagbigay kaagad ng puntahan kaagad natin kasi ang bibilis sila si Bimbi nga lang nadulas sa swimming pool binalita kaagad nila. Si Bimbi nakaapak ng kung anong bagay doon sa dagat, binalita kaagad nila. Yes. Bakit itong ganitong klaseng problema ng bansa, hindi nila nababalita na may gamot pala sa Pilipinas? Meron mga na-injection doon sa Zambales, yung mga una pang mga araw nung pumutok ang coronavirus sa ating bansa. May mga gumaling. Bakit itong media, hindi man lang pumunta doon para mag-imbestiga? Kung baga naging bias ng media, I don't know what happened. Paano nangyari? Na dapat in-interview man lang nila si Dr. Fabunan. May nakita akong iba dito na nagkaroon ng concern. Siguro sabihin natin yung UNTV. Ang UNTV yung segment ni Sir Daniel na question niya, may tinawagan po siyang sa isa niyang segment, meron siyang guest doon, isang doctor na parang na-recommend niya po yung Fabunan at halos karamihan sa question ng mga normal sa ating mga common na tao na wala sa government na itanong po niya kung bakit hindi nakipag-partner yung DOH, bakit hindi sinamahan sa proseso, bakit ganun mga nangyari. So, maganda yung ginawa sa UNTV, while the other networks, hindi po nila nagawa yun. So, yun lamang po yung yun lang yung hindi magandang pangyayari sa side po ng mainstream media. Kaya, buti na lang may social media. Kaya, though may mga fake news, natural naman yan, kahit nga sa mainstream media, ang maraming fake news mas malala pa. Pinapaniwalaan pa ng mas marami. Dito sa social media, mayroon din namang fake news. Kaya nga lagi ko yung sinasabi ng mga viewers ko, kung mahanap kayo ng balita, puntahan niyo yung source. Sino ba ang source nito? Yun lang. Tama ka, brother Jan. Pasalamat tayo dahil ngayon social media ngayon is malawak na. At mas una pang nakaka-pick up ng balita ang social media sa totoo lang kaya sa mainstream. Kasi bakit? Mabilis ang batuhan rito. Nangyari sa isang lugar, bato sa FB, alam na bago pa malaman ng mainstream yan. So, pinipick up na rin actually, brother Jan, brother Chris, pinipick up na rin ng mainstream media ang lahat sa social media sa totoo lang. Kakaroon lang sila ng validation kasi meron silang on the ground, on the field ng mga reporters. Yan nakikita natin. Maganda yung pag-a-analyse ni brother Jan kasi bakit? Ito yung sasabihin natin sa mainstream na kailangan is natatakil. Bakit hindi natin alam yung kahulugan ng salitang priority? Yes. Dapat sa mainstream media, sa government rin,
dapat alam natin yung salitang priority. Ano ba yung prioridad na dapat natin pag-usapan? O pumunta muna tayo sa government. Hindi, wala pang media tayong pag-usapan sa government. Ano ba yung priority na pwede natin pag-usapan? Ang priority ba natin is yung patanggal yung ABS-CBN? Ang priority ba natin is yung ginagawa nating bill sa terrorism? Ang priority ba natin is to? Ang priority natin is maghanap ng cure. Yan ang pag-usapan natin. Kasi pag hindi tayo nakahanap ng cure, lahat ng susunod natin pag-uusap sa Congress at saka sa Senado is useless na yan. Kasi baka patay na tayo lahat bago natin pag-usapan yan, hindi tayo makahanap ng cure. Sa government side natin, ganun rin. Ang dapat bang pag-usapan araw-araw, yung pagbibigay ng ayuda, yung pagbibigay ng tulong sa mga tao, yung pagpapalawak natin ng modified natin na mga ECQ, ngayon nasa GCQ na tayo, yung pagbibigay pa natin ng statistic araw-araw, ilan yung namatay, ilan na intek. Yun ang priority. Ang priority pa rin natin is yung maghanap ng cure. Dapat yun ang pinag-usapan. Punta na tayo sa mainstream media. Bakit hanggang ngayon, brother Chris, brother Jan, hindi nila alam yung meaning ng word na priority? Dapat ang pinag-uusapan sa mainstream media, bugbugin nila yung balita nila, nasa ang stage na ba ang government sa paghahanap ng cure. Kung tutukan natin yung pabunan antiviral injection, Yes, correct. tutukan natin itong DCO. Ano ba namang nangyari? Tutukan natin itong na-develop sa Madagascar na DCO rin or Damong Maria. Baka pwede natin i-bring rito sa atin. Yung Codex P, na anos parehas rin ng FAI. Tulungan rin natin, baka maaprubahan yan. So wala tayong sinasabi na iisang sinusuportahan. Ang gusto natin is makahanap lahat ng tamang gamot sa iisang direksyon. So tama ka brother Jan, brother Chris, ang nawawalang konsepto sa mainstream media is alamin kung ano ba ang dapat pag-usapan ngayong araw, ngayong buwan, ngayong taon. Dahil kung lahat ng mainstream media ang pinag-uusapan is cure, baka ng February pa lang brother Jan, brother Chris, na pwersa na ang gobyerno natin na mapabilis na itong FAI. So, nakikita natin, prioritizing lang. Yes. Kasi ang media, ang bibilis, ako nakikita ko talaga, halimbawa ngayon, yung anti-terror bill na yan, maganda siya, no? Pero ang nakikita ko, mainstream media, ang bibilis sa rally. Andun ka agad, kanya-kanyang headline sila, kanya-kanyang headline. While itong may pabunan antiviral injection, napag-iwanan po nila. So, alam ko naman, si President Duterte, talagang ginagawa na po ng Pangulo natin ang lahat ng kakayanan niya para maayos po talaga. Kaya nga lang, ang nagiging problema ay dito po tayo sa bandang part na hindi po talaga nakipag-partnership yung DOH. At si President Duterte, malaki po yung tiwala niya kay Secretary Duque. So, inasa na lang doon and bigla na lang nakita natin, nasa Indonesia na. So, kung sana itong media natin, nilabas yung headline patungkol sa pabunan. Kasi doon ako nagtataka eh. Bakit hanggang ngayon, ang dami na nagbabiral na sa mga vlogger, nagbabiral na sa kung saan-saan site, o sa kung saan-saan pages. Bakit itong mainstream media, hindi pa rin? Pero pagdating sa rally ng mga komunista, ang bibilis nila. Pagdating sa fake news mula sa ABS-CBN, bakit ang bibilis nila magbalita? Well, itong pabunan, antiviral injection, na kung saan urgent, very talaga critical ang situation ng Pilipinas, since malaki po ang infected sa ating bansa, hindi po nilang, wala po silang pakialam. Para ang nangyayari, tinutulungan lamang po nila yung DOH, magbilang ng patay at saka magbilang po ng may sakit ng COVID. Tama. Tama nga brother Jan. Idugtong ko lang sa inyo puro information ng karamihan na nakikinig sa atin, nanonood ngayon. At para rin sa kaalaman, siyempre may nanonood sa atin sa gobyerno ngayon. Maaaring may nanonood sa atin sa mainstream media rin ngayon. Hindi lang po Indonesia ang nakakaalam nito at hindi lang po Indonesia ang magpaprocess nito at interesado. Kasi po, kanina sa Zoom conference nila, maraming umattend na Ministry of Health ng ibang bansa, brother Jan, brother Chris. So, iba't ibang bansa, marami sila.
ibig sabihin, interesado na sila man makipag-partner na rin sa Indonesia at tumulong na silang mapabilis yung clinical test. Baka sabihin nila, padala nyo na kami ng mixture ng vials at ititest na namin sa mga COVID positive nito. So yun ang isa sa pinanghihimayangan natin na dapat kung nagkaroon lang ng partnership, tayo ang tumatawag sa mga bansa na ito. Tayo ang nag-initiate ng move. At nakikilala ang bansa natin bilang isang leader sa medisina. Kasi tayo ang nag-initiate ng meeting sa mga Ministry of Health ng iba't ibang bansa. Ang nangyari ngayon, ang nagko-coordinate ngayon, Indonesia. Tumawag sila sa Ministry of Health ng bansang isa sa South Africa, sa US, sa Europe, at umatong sa conference kanina. So, hindi lang sa Indonesia ito. Alam na ito ng buong mundo. So, kung sino man yung tutulong sa Indonesia, wala na talaga, hindi na mapipigil ito. Ma-approve ito sooner or later. So, balik ko sa sinabi ni Brother dyan na nakakapanghinayang, actually, bigyan ko kayo ng history. May mga field reporter tayo at saka mga segment manager ng ABS-CBN na nakausap talaga. Bakit na-dead end yung pagpapalabas nila? Kasi nakakahon sila. Pag sinabi nung nakakahon, susundin nila yung step by step na gusto nila. Kailangan nila mga documented evidences. Okay. Na ibigay na natin lahat ng documented evidences, nasa kanila na. Sunod nilang hahanapin, sino ba ang napagaling? Kung wala pa pala itong napapagaling, ano pag-uusapan nila? Kasi may napagaling na ito doon sa mga ibang viral diseases. Pero sa COVID, isa pa lang yung galing sa Cardinal Santos. Ang sagot nila ay hindi pwedeng isa lang, kailangan marami. Okay. On dead end pa lang, sinabihan ko na sila. Kayo, mga nag-aral kayo ng mass media. Sana matuto kayo minsan na lumabas sa kahon para makita ninyo yung mas malawak na perspektibo. Okay. Yung iba sabi niya, okay na yan, patulan natin kahit isa lang na napagaling. Sunod bilang natin, pwede ba namin ma-interview itong inventor, sila Dr. Ruben Papunan at saka sila Dr. Willie Papunan? Ang sagot ko sa kanila, pwede naman kung papayag sila, tawagan nyo. Karamihan siguro hindi pumapayag dahil nga pag nakaprocess na ang isang application sa gobyerno, mahirap na magsalita yung mga pabunan. Sana naintindihan nila. Kasi anything they said, makaka-apekto doon sa normal process na sinusunod nila sa gobyerno. So mahihirapan tayong interviewin sila. So kaya mo lang nagpalabas nito sa mainstream media. Yun ang nakikita natin kasi bakit Brother Chris, Brother Jan, nakakahon sila. Ako nakikita ko yung dada posting mo, Brother Chris at saka Brother Jan. Marami kayong tatalunin na mainstream media reporter, sa totoo lang. Ang payo ko lang sa inyo, kailangan lahat ng nilalabas ninyo, tama si Brother Jan, Brother Chris rin, laging ipinapaliwanag doon sa ating mga supporter. Tatlong filtering lang ang kailangan gawin sa social media. Tatlong filtering lang. Kapag inaakala mo yung napanood mo o na-share mo is hindi ka sigurado, huwag mo nang i-share. Okay? Kapag yung napanood mo at saka nakita mo video or nabasa mo, gusto mo lang yung title at hindi mo binasa yung kabuuan at hindi mo inalam yung source niya at hindi ito makukustuhan rin ng iba, hindi ka sigurado, huwag mo nang i-share. Kapag yung pangatlo natin is inaakala mo na hindi naman matutuwa yung mga pag-sharean mo nito, huwag mo na rin i-share. Ganun lang kasimple yan. Kaya lang tayo kasi, ang mga vlogger, pag may nakita sila na isang item na hot topic, pipikapin nila yan at papalitan nila ang heading para makakapture kaagad sila ng instant viewer. Kapag pinanood or binasa ngayon ng mga netizen natin, nadidismaya sila kasi ang layo ng title doon sa pinapanood nila at saka binabasa. Yung mga galing ngayon, ang fake news, Brother Jan, Brother Jan. Tsaka misleading, sir. At saka